Ang mga gawa ng mga apostol. Panimula. Ang mga gawa ng mga apostol ay pagpapatuloy ng mabuting balita ayon kay Lucas. Ang pangunahing layo nito ay ilahat kung paano pinalaganap ng mga unang tagasunod ni Jesus ang mabuting balita tungkol sa kaniya sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kabanatang 1, talatang 8. Ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano na nagpasimula sa bansang Hudyo at nagpatuloy upang maging isang pananampalataya sa buong sanlibutan. Ibig tiyakin ng may akda na ang Kristyanismo ay hindi mapanghimagsik na pangkating pampolitika na naghahangad magbagsak sa Imperyong Romano. Manapa, ang pananampalatayang Kristiyano ay katuparan o kaganapan ng relihiyong Hudyo. Ang mga gawa ay nahahati sa tatlong bahagi na naglalarawan ng paglaganap ng mabuting balita tungkol kay Jesus at ang pagtatayo ng iglesia. Una, ang pasimula ng Kristyanismo sa Jerusalem kasunod ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ikalawa, pagpapalaganap sa iba't ibang panig ng Palestina. At ikatlo, patuloy na pagpapalaganap patungo sa Mediteraneo hanggang sa Roma. Tampok sa mga gawa ang pagkilos ng Espiritu Santo na dumating na may dulot na kapangyarihan sa mga mananampalataya sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Ito'y patuloy na pumapatnubay at nagpapalakas sa iglesia at sa mga lider nito sa lahat ng pangyayaring iniuulat dito. Ang unang mensahe ng Kristyanismo ay nilalagom sa ilang sermon. At sa mga pangyaring nakatala rito, ipinakikita ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa buhay ng mga mananampalataya at sa pagsamahan sa iglesia. Kabanatang 1. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya iniyakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nagkatipon ng may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kaniyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Kaya nga't sa kanilang wika, tinawag na Akeldama ang lupang iyon. Ibig sabihin, bukid ng dugo. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kaniyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ng Panginoong Jesus, mula nang bautismuhan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, at tinatagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang maging apostol na gaganip sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kaniya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Kabanatang 2. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar.
At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-Pasya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutyang nagsabi, mga lasing iyan. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Manapay, natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu, ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapakita ako ng mga himala sa langit, at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw, at pupulang animoy dugo ang buwan, bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na araw. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus sa taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta, at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpapirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.
Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya naghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit may akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila, nang makilala lang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Samantalang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga ito, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasyanan nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, batid kung hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko." Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Kabanatang 4. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya tinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumampalataya kay Jesus, at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panlulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. "Anong gagawin natin sa mga taong ito?" tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kahit muli nilang
Ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalupang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang lalaking pinagaling nila ay mahigit ng 40 taong gulang. Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinilang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinilang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin na yanig ang pinagtipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarhop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Chipre. Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Balatang 5. Mayroon namang mag-asawa na nagbili rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Binawasan ni Ananias ang pinagbilhan, kaalam ang kanyang asawa, at bahagi lamang ang ibinigay sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napaday ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Nang hindi pa naipagbibili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilhan? Bakit mo pa naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidlan ng matinding takot. Tumindig ang mga binata, binalot ang bangkay at inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kaagad siyang kinausap ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito na nga ba lamang ang pinagbilhan ng lupa ninyo? Opo, sagot niya. Iyan nga lamang po. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, ano't pinagkaisahan ninyong tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, nasa pintuan na ang mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ang isusunod. Pagdakay nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya. Kaya't ito'y inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Pinagharian ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino, ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Inggit na inggit naman ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib sa sekta ng mga Saduseo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinalanggo. Ngunit kinagabi ay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote
At ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin pinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ng mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindig ang isang pariseo na nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umali sa mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Kabanatang 6. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Pinagpala ng Diyos Esteban at pinuspos ng kapangyarihan anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, naririnig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Kabanatang 7. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong saserdote, totoo bang lahat ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay napakita sa ating ninunong si Abraham nang ito'y nasa Mesopotamia pa, bago nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.
Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya ay pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, dito'y hindi siya binigyan ng Diyos kahit gapalad na lupa. Ngunit ipinangako niyang ito'y magiging kanya at salipin niya, bagamat wala pa siyang anak noon. At ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikipamayan sa ibang lupain ang iyong lipi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang tanda ng kanyang tipan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuloy niya ito sa 8 araw. Ganito rin ang ginawa ni Isaac kay Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 patriarka. Nainggit kay Jose ang ibang mga patriarka, kaya't siya ipinagbiling alipin sa Ehipto. Ngunit sumakanya ang Diyos at hinango siya sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. At siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at ng kanyang buong sambahayan. Nagkaroon ng tagutom at matinding kahirapan sa buong Ehipto at Kanaan, at walang makuna ng pagkain ng ating mga ninuno. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinaparoon niya ang ating mga ninuno. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Ipinasundo ni Jose si Jacob at ang kanyang kamag-anan, 75 lahat. At pumunta si Jacob sa Ehipto. Doon siya namatay, gayon din ang ating mga ninuno. Ang kanilang mga at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang nalalapit na ang panahon ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham, marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Ang hari noon sa Ehipto ay hindi nakakikilala kay Jose. Siniil niya ang ating lahi, iniutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalugdan ng Diyos. 3 buwan muna itong inalagaan sa bahay ng kanyang ama. At nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si 40 taon na, naisipan niyang puntahan ang kanyang mga kapwa Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila kaya't tinulungan niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelitang nag-aaway at sinikap niyang awatin. Mga kaibigan, wika niya, bakit kayo nag-aaway? Pareho kayong Israelita. Subalit, tinabig siya ng lalaking nananakit at ang sabi, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinunot hukom namin? Ibig mo ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Madian. Nag-asawa siya doon at nagkaanak ng 2 lalaki. Makalipas ang 40 taon, napakita kay Moises ang isang anghel sa isang nagliliyab na bababang punong kahoy sa ilang na di kalayuan sa bundok Sinai. Nang kilala si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya upang tingnan mabuti ay narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Si Moises ay nanginig sa takot at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo. Nakikita ko ang pag-api ng Ehipto sa aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't susuguin kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises nang kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises ding ito ang sinugo ng Diyos bilang pinuno at tagapagligtas sa tulong ng anghel na napakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Siya ang humango sa kanila sa kahirapan. Upang mangyari ito, siya'y gumawa ng mga kababalaghan sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno, bagkus pangay itinakwil, ibig nilang magbalik sa Ehipto. At ang sabi nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na iyan na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto. At gumawa nga sila ng Diyos-Diyos ang kanyo ng bisirong baka. Ipinagpista nila ito at hinandugan ng mga hain. Dahil diyan, tinalitan sila ng Diyos at pinabayaang sumamba sa di mabilang na Diyos-Diyusan, ayon sa nasusulat sa aklat ng mga propeta. Bayang Israel, hindi ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga hain at mga hayop na pinatay. Sa ilang sa loob ng 40 taon, ang daladala ninyo'y ang tolda ni Molok at ang bituin ng Diyos-Diyusan ninyong si Renfan. Mga larawang ginawa ninyo upang sambahin, kaya't itatapon ko kayo sa kabila pa ng Babylonia. Ang toldang tipanan ng Diyos at ng tao ay nasa ating mga ninuno noong sila'y nasa ilang. Ginawa ang toldang ito ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa huwarang ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak
at dinala ng sakupin nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ni Jacob. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyan. Gayunman, ang kataas-asang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao ayon sa sinabi ng propeta. Ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang tatayo ninyo para sa akin, o lugar na pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumangag kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sinadrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod umhin. Hinubad ng siya nilang mga kasuatan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. Kabanatang 8. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. At nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat na sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga tao ay puso Diyos, gayon ang handang times. Samantala, si Saulo na wakin na pinapasok niya ang bahay-bahay at akaladkad mga sumampay, ibinilanggo baging langit magbahay. Lahat na sanampalataya at saan man sila makarating ay inaparal nila alila. Nag-chip isod na niya at ipinaroon ng misis. Ang mudaan ng mga tao at kita ang mga kabahang ginawa niya, pinagandang mabuhay ang sinasabi niya. Sapagkat ang masamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya nagkaroon ng makikakan sa lusod. Dumalakin ang pangalay Simon. Noong na, pinahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinamamansag niya na siya ay may taglay na kapangyarihan at pinakikinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon ding sila ay pinahanga niya sa pamamagitan ng kanya salamangka, kaya't siya ay patuloy na pitinggan nila. Ang ingaral ni ang buwalita tungkol sa paghahari ng Diyos, tungkol kay Jesucristo. Sila ay sumampalataya at nagpabautismo, lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe. Humanga siya nang makita niya ang mga kababalaghan. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, wika niya. Sinagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi, sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin, sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. At sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan, ipinangaral nila ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng Eunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kaniyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niya ang binabasa ng Eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya't tinanong niya ang Eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito.
at si Felipe inanyahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang may tatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Yunoko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Yunoko. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Yunoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Kabanatang 9. Samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niyang roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat, nasubasub siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa Kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya, at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa atin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglayang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing gapos sa mga punong saserdote? Ngunit lalo naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Ngunit nalaman niya ito. Araw-gabi, inaabangan nila siya sa mga pintong bayan para patayin. Subalit isang gabi, isinakay siya ng kanyang mga alagad sa isang tiklis at saka inihugos sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito'y takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon.
Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas, nang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Si Pedro ay matagal ding nanatili sa Jope, sa bahay ni Simon na isang mangungulti ng katad. Kapitulo 10. Sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italyana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sangbahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niyang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya tumingin at takot na sumagot. "Ano po yun, Ginoo?" Sinabi sa kanya ng anghel, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat." Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang 2 sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari sa kainutusan sa Jope. Kinabukasan, nang malapit na sa Jope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya ay nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang wari malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio. Nang malaman nila ang bahay ni Simon, sila'y pumunta roon at nagtanong kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinagbubulay-bulay pa ni Pedro ang pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, "May 3 lalaking naghahanap sa iyo. Manawag ka at huwag magkatubiling sumama sa kanila sapagkat ako ang nagsugo sa kanila." Kaya pumanawag si Pedro at nagsabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano po ba ang may paglilingkod ko?" "Kami po'y pinapunta rito ni Kapitan Cornelio," tugon nila. "Siya ay mabuting tao at may takot sa Diyos at iginagalang ng bansang Hudyo. Sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya ay sumama sa kanila at sinamahan siya ng ilang mga kapatid na taga-Jope. Dumating sila sa Cesarea matapos ang maghapong paglalakbay. Naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Patuloy silang nag-usap habang pumapasok ng bahay at nakita ni Pedro na maraming tao roon. Sinabi niya, "Alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinaalam sa akin ng Diyos na ang sino man ay huwag kong ituturing na di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, ako'y walang atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon at halos ganito ring mag-iikatlo ng hapon. Ako'y nananalangin dito sa aking bahay nang biglang tumayo sa harapan ko ang isang lalaking nagniningning ang kasuotan. Sinabi niya,
Cornelio, dinilig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinadugdan ang ginagawa mong pagtulong. Ipasundo mo sa Jope si Simon na tinatawag ding Pedro. Nanunuluyan ito sa bahay ni Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabing dagat. Kaagad ako nagpapunta sa inyo. Salamat naman po at kayo pumarito. At ngayon natitipong kami upang pakinggan ang ipinasasabi ng Panginoon. At nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saan bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahadlang na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Kapitulo 11. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid ng Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na kanulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati may ilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin ng manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil ay binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama-sama ng iglesia at nagturo sa maraming tao.
At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Noon naman ay may mga propetang dumating sa Antioquia mula sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng malaking taggutom sa buong daigdig. Nangyari ito noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Nagpasya ang mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, ayon sa kaya ng bawat isa. Gayon nga ang ginawa nila, at ipinadala ang kanilang tulong sa matatanda ng iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Kapitulo 12. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago ang kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatili nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na pinanalangin ng iglesia. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 kanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. Si Pedro'y kumatok sa pinto. Lumapit naman ang isang utusang dalaga na ang pangalay Rode. Tiningnan niya kung sino yon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro at dahil sa laki ng tuwa ay hindi nakuhang buksan ng pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroroon nga. Kaya't ang sabi nila, baka anghel niya yon. Patuloy namang tumutuktok si Pedro. Binuksan nila ang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Sininyasan niya silang tumahimik. Saka isinalaysay kung paano siya nilabas ng Panginoon sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi niya. Pagkatapos umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap siya ni Herodes at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, bumaba si Herodes sa Cesarea buhat sa Judea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at sa mga taga-Sidon, kaya't napagkasunduan nilang lumapit sa kanya. At nakiusap sila kay Blasto na mayordomo ng hari na sila'y samahan upang makipag-ayos sapagkat nanggagaling sa lupain ng hari ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, lumuklok sa trono at nagtalumpati. At sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Noon di sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. Siya ay inuod hanggang sa mamatay. Samantala, lumalago at lumalaganap naman ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nilang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Kapitulo 13. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguri ang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila ay pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat-buoy naglayag patungong Sypre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagpapanggap na propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan. Siya kasama ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino.
Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit sinalansang sila ng salamangkerong si Elemas. Ito ang kanyang pangalan sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo, na tinatawag din Pablo. Tinitigan niya si Elemas, at sinabi ang ganito, "Ikaw, anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti. Tigib ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, parurusahan ka niya, mabubulag ka ng matagal." Pagdakay, naramdaman ni Elimas na waring tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata, at siya ay nag-aapuhap ng aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari, at nang gilalas siya sa mga aral tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag, at dumating sa Perga ng Panfilia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung meron kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ng 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipin ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdaan ang kanilang mga kasalanan at pabautismo. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga, ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ipapatay. At nang matupad na nilang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya ay pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ay mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Tungkol sa muling pagbuhay sa kanya upang hindi makaranas ng pagkabulok, ganito naman ang sinabi ng Diyos, "Ipagkakaloob ko sa inyo ang banal at maaasahang pagpapala na ipinangako ko kay David." At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, "Hindi mo itutulot na dumanas ng pagkabulok ang iyong banal." Nang may sakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya ay namatay at nalibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Subalit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus, at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Kaya't mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mapangalipusta, manggilalas kayo at mapapahamak, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi nyo paniniwalaan kahit may magsalaysay nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita ulit tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang